na siya ay bading at ngayon nga po ay kaharap na niya ang kanyang asawa na pinakasalan. 17 taon kayong nagsama at ngayon nga po ay ang mga anak pa ho ninyo mismo ang nagsasabi sa inyo pong misis na may inuuwi kayong lalaki sa bahay. Opo. May katotohanan po ba ito? Meron po. Kayo po ay nagpakasal 17 years ago kay Aling Maria. Opo. Bakit po? Pinikot lang po kung dahil hindi ko naman po siya talaga siya kung sumasama kami bahay. Pinagre-redo ko lang po kung ano po binibigay niya sa akin dahil mamahalin ko lang daw lang po siya. Nung mga panahon po na yon, Kuya Amado, kayo po ba ay lalaki na noon o bading po? Bading po. Alam na yan kung bading ako, sumama siya sa akin dahil gusto niya ako eh. So talagang... Dalawa. Oh, bading naman talaga ako. Kahit kailan alam mo naman, kahit simulat sa pool, alam mo naman. Kunwari ka. So, ang sinasabi po ninyo dito, Kuya Amado, simulat sa pool, bago pa naging kayo at nagpakasal, alam ni Ate Maria na bading kayo. Opo. Okay. Opo, Pero ang nakalala sabi ko sa po chat niya, ko, isang sa linggo unang lang po pagsasama niyo nagtatrabaho. naman daw po, okay kayo, lalaki kayo, tapos biglang ngayon lang daw, itong taon na ito, bigla-bigla, naging bading na daw po kayo. Opo, dahil po nakilala po si Carlo dahil gwapo po siya talaga. Dahil binahag po siya kahit kailan. Saan po nakilala ang Carlo na ito? Siya, gwapo siya. Ikaw hindi. Mukha kang palaka. Kahit kailan. Nagsawa na kayo, hindi kita mahal. Tanggap mo, Okay. hindi kita mahal. Sinasabi po ninyo, hindi nyo mahal. Hindi kita mahal. Ang mahal ko si Carlo. Talagang mahal ko siya. So, hindi po ninyo mahal si Aling Maria at ang mahal po ninyo si Carlo. Paano po nagsimula ang pagmamahalan ninyo ni Carlo? Nakilala ko po siya sa isang tindahan. Nagpabili doon siya ka ng na sigarilyo. hindi. Ibinili ko naman po siya dahil gwapo siya. Nakursunadahan ko po siya. Aha. O so sabi po sa akin, pwede po Si siya. Carlo ba ang una mong karelasyon na lalaki? Hindi po. Pang-ilan na siya? Pangatlo po siya. Pangatlo. Okay. So, Dapat anong sabi nagustuhan mo sa kanya? May itsura po siya dahil po nakashort siya, magandang katawan, may pogi naman po siya, maputi. Dahil po kaya po siya Si Carlo po ba ay binata? binata. Alam po binata siya, sabi po sa akin, binata. Dahil po lahat po ng pera ng asawa kong binibigyan niya sa akin, binibigyan po sa kanya dahil mahal ko siya. Pati So, yung ang mga pera anak ko, pong pinagtatrabahuan ni Aling Maria na dapat ay pangkain po dun sa inyong mga anak, nagbibigay po ninyo ng buong buo kay Carlo? Opo. Oh! So, paano ang mga bata? Binibigyan ko naman po kahit magkaro lang, basta yung sobra doon, binibigay ko na po sa kay Carlo. Paano po ulit ang mga bata? May pangkailangan po silang pangkain, pang-aral, Gumagawa po sila baon. ng ano nila, trabaho nila, kahit na lang po, papasukin nila, kahit nagtatambak lang ng pulo pa, para na makapagkakain sila. At bakit sila po ang nagtatrabaho kung obligasyon po ninyo bilang ama na sila po ay Dahil buhayin? sabi ng nanay niya, hindi na sila papapasukin, kaya ang gusto nila, magtrabaho sila dahil siya, hindi naman niya naasikaso. Ang isa pang nakakabagabag dito, Hindi kita mahal, kahit ang gawin mo pa. nakakabagabag pa Ano mo, dito, kasarap ko, bakit kita mamahalin? Kuya Amado, ay bakit naman po kailangan pang dalhin sa bahay po ninyo si Amado at makita ng mga anak po ninyo na nagkukulong daw kayo di umano sa kwarto nitong Carlo? Eh, payag naman po mga anak ko, dahil kahit po ang ginagawa ko sa lalaki po, payag naman po. Paano tinatakot? Dahil Paano? Hindi ko na Hindi po po. sila Ang tinatakot. tanong ko po, paano po ninyo nalaman na payag po sila? Kinausap niyo po ba ang mga bata? Kinausap ko po sila, humingi na naman pong pera, kahit tig-20 lang, basta madala mo dito yung lalaki. Okay lang tayo, sabi, basta may pera. Paano lumaki si mga anak mo? Paano po ninyo pinaliwanag sa mga bata? Parang ang sinabi nyo lang sa mga bata, basta kahit may tig-20 sila, pwede kang mag-uwi ng lalaki? Pwede po sila. So, akala po ninyo na pag binigyan nyo ng 20, okay na ang damdamin nila? Po, okay na po. Natapaalan niyo yung mga anak niya para magawa yung gusto niya. Dahil gusto nila kung magkapera, dahil ikaw di pula pa ako. Ba't bibigyan ko? Dahil sa akin, Bakit mo siya sinisisi, Kuya Amado, kung ikaw nga inamin mo mismo, binibigay mo ang pera na hindi naman sa iyo doon sa Carlo? Ikaw nga ang walang trabaho, ikaw ang ama ng mga bata. Eh, wala naman po alam mo nagkikipaglabada lang po ako dahil gusto ko lang po labada. Kaya po, nagagastos ko, binigay po sa lalaki. Oh. So, diretsa ang tanong, minahal mo ba si Ate Maria? Pinalala ko din po, pero hindi po masyado katulad kay Carlo. Ngayon, hindi masyado. Oh! Sinugod at muntik na raw siyang sabunutan ni Amado dahil sa pagsusumbong niya kay Maria sa mga nakita niya. Ano ba ang nakita niya? Narito po, si Evangeline Franco. Pasok! Ay, Amado, babae yan!
Dito, wala tayo Wala dito. kang utang na loob. Totoo naman. Sandali lang, Ate Evangeline! Ano pong nakita ninyo, Ate Vanji, na ginagawa ni Kuya Amado? Binibigyan niya po yung pera sa lalaki niya. Nawa po ako sa mga Nakakausap bata. niyo po yung mga bata. Ano pong sinasabi? Anong Di ba damdamin bakit nila? ganyan si tatay, Ana, hindi kami pinapakain, ganun. Yung lalaki binibigay siya sa lalaki yung pera. Bayaan niyo ako, sumbong ko sa nanay mo ako. So yun po ba ang dahilan, Ate Evangeline, kung bakit nagsumbong kayo kay Ate Maria? Na Naawa bukod na daw ako sa doon, kapatid. may nahuli pa rin daw kayo na naghahalikan o may kahalikan di umano itong si Kuya Amado. Sino kahalikan? Si Carlo, ma'am, yung lalaki niya. So talagang mahal na mahal po ninyo yung Carlo na yun. Opo, Gano'n na po ba kayo katagal? Wala pa pong 2 buwan, bago pa lang po. Bago pa lang. Nakakailang beses na kayong magbigay ng pera. 2 beses po. Bakit kailangan po ninyo bigyan siya ng pera? Kailangan po niya kahit pa paano, dahil wala po din po siyang trabaho, binibigay ko po. Mga anak niya, hindi niya lang binibigyan. Hindi niya pinapakain. Sa lalaki niya lang binibigay yung pera. Pagod na pagod yung asawa niya magtrabaho para sa mga anak. So ang tanong ko, Kuya Amado, paano pag tumigil ng pagbigay sa iyo si Ate Maria ng pera at ibigay na lang niya yung direkta sa kanyang mga anak, anong ibibigay mo kay Carlo? Di siya Trabaho naman buhay po, niya. maghanap buhay po, maghahanap buhay naman po ako. Dr. Camille, bakit ho kaya merong ganong tao na hindi po sensitibo dun sa aspeto na yun na kailangan din ay ikonsidera nila yung damdamin ng kanilang mga anak pagdating po doon? Kasi parang sa salita ngayon ni Kuya Amado, parang ngayon lang siya naging maligaya na wala siyang bukang bibig kundi si Carlo. Kasi Chang, may mga pagkakataon yung tinatawag natin na repression and suppression. Okay, may mga pag-uugali tayo or may mga pangyayari sa buhay natin na ayaw na nating mangyari uli. So, ang tawag doon repression. Para kakalimutan na natin. So, pag may tinanong ka, balikan nga natin kung ano nangyari, pasensya na, hindi ko masyadong matandaan. Ngayon, yung suppression naman, may mga pangyayari na kagaya nito. Alam niya na ganyan yung kanyang sitwasyon nun, pinipilit niya na sana hindi magano, pigilan yun. Pero once na may nakapush ng button na gano'n, ay, lalabas lahat yan. Babalik at babalik siya sa dati, tapos magtutuloy-tuloy na yun. Mahirap yung pinigilan, tapos ibabalik. Kasi ang mangyayari, mas yung behavior na hindi maganda ilalabas. Yung tinatawag mo na ego and super ego, yung super ego na yung moral values mo, kakalimutan yan lahat yun. Yung ego lang ang lalabas. Ano ibig sabihin nun? Lahat lang na makakapagpaligaya sa kanya, nasasabihin niya na, ay, hindi, kontento ako dito. Iiwanan ko yung buong pamilya ko. Basta ang gusto ko lang yung makakapagpaligaya sa akin. Hindi niya iisipin yung mga implications nito na kung anong mangyayari pagkatapos. Salamat po, Dr. Camille. So parang ganun po ba ang nangyayari? Parang ang pakiramdam po ninyo ngayon, Mang Amado, ay oras na para kayo naman ay lumigaya at maging maligaya. Parang ganun po. Opo, ganun nga po, para lumigaya po, bibigay ko na po gusto ko. May tanong si Hans. Ang ikinababahala ko lang, Chang, kasi okay lang ako dun sa gusto niyang lumigaya. Kaya lang sana, hindi yung perang pinapadalan para dapat sa mga anak, niya ang mapunta Yun dun po ang sa lalaki. ikinababahala ko, Kuya Oo. Mading. Hindi po ibang tao itong dalawang batang pinag-uusapan po natin. Ito po ay dugot laman ninyo. Tignan mo, Kayo po ang ganda-ganda ng bumuo kamay mo. dyan. Tignan mo, Kayo tang-tang. po ang ama. Kaka Kayo ba? po ang may malaking obligasyon at responsibilidad na hindi lamang po buhayin sila, kundi paaralin, pakainin, bigyan ng magandang buhay. Akong lalaki ngayon. Ay, naku, parang lumalabas mga kasawsawan. Si Ate Maria na daw ang lalaki kasi siya ang nagtatrabaho at si Kuya Amado ang taong bahay. Naku, mga kasawsawan, eto na nga, lumalabas nga na ako mismo medyo bothered, hindi ba? Kayo rin ba? Bothered din kayo sa mga nangyayari. Gusto ko yung malaman sa pamamagitan ng inyong boto, wala ba kayo uputi? Para ba kay misis na nagtatrabaho, nagpapadala sa probinsya para sa kanyang mga anak? Kaso yung pinapadalhan pala, my boyfriend. At doon na pupunta. Boto Hans, go! Naku,
Chang, naghula na naman ako dahil ang puti-puti na naman ng resulta ng ating boto, Hans. Kasi nga naman, Kuya Mading, una muna dapat talaga lagi ang mga anak. Ay! Yan ang ating boto, Hans. Kausapin na po natin ang lalaking handang ipagpalit ni Amado para sa kanyang pamilya. Narito po ang naririnig nating sinasabi niyang Carlo na mahal niya. Si Carlo Maniago. Pasok! Ay, laki-laki ng... Sandali lang! Babae po yan! Okay, Ate Evangeline, sandali lang po. Sandali lang po. Nakanakatawan mo? Makas ako sa asawa ko, humingi kang pera? Diretso ang tanong, Carlo. Ako ba? May love sa akin? May love? Kung gusto mo rin kasi binibigyan ka ng pera? Siyempre, nandrontang yun, lalaki Wala ako. ka ng pera. Diretso ang tanong, may relasyon ba kayo ni Alam mo, Amado? Opo, pero. So siya talaga, he's the one. Confirm, mga kapatid, siya ang boyfriend nga ni Kuya Amado. Alamin natin ang kanilang love story. Magbabalik po ang Face to Face. Sabi niya nung lagi, pag-aalis sa bahay, uuwi siya sa kanila. Mag-aano sa pinsan niya, magtatrabaho ng construction. Kaya nagulat nga ako tubero. Sabi niya, tubero. Siguro siya ng bakla niya. Facebook sausawa na, mga kapatid. Michelle Layaw Sumildam. Chang, wala kaming ibang pinapanood dito pag umaga kundi F2F. Halos lahat ng taga rito sa poblasyon Lagayan, Abra, nagpakabit na ng cable para lang po mapanood ang show ninyo. Grabe, lahat ata